Grabe naman tong picture na to. It's giving tinapa. Ito guys, parang natakam ako sa kanya. Para siyang steak ko sa atin sa Pilipinas. So guys, ayan na. Tikman na natin tong salt caramella. Oh, may event na nangyayari sa loob. Matambay lang tayo saglit. Sinusulit lang natin yung Serenity. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, this is the last episode ng Iceland leg po natin dito sa Europe series na to. And before tayo umalis, mag-check out na tayo dito sa ating Kex hostel na accommodation. Isasabihin ko muna sa inyo yung thoughts natin dito. So una, ang thoughts po natin sa ating tinuluyan ngayon is number 1, super okay, super worth it. And money-wise, okay siya. Location-wise, okay siya. So, bakit ko nasabi? Money-wise, guys, mura kasi to. Napakamura niya, maganda yung location niya, and walking distance lang sa city center na kung nasan yung church, yung Rainbow Street, yung mga kainan, ganyan. And also, tignan niyo yung likod ng camera natin. At ang view po natin, tignan niyo, ang ganda. Yan ang view natin sa window. Okay? So, nung nag-check kasi tayo online kung saan murang tumuloy, merong mga mas mura, ganyan. Like, super duper mura, pero this one yung mura na convenient sa mga bus stops. Bakit natin kailangan ng bus stop? Number 1 is kapag kunyari from airport to city center, sa mga bus stop yan hihinto. So, bus stop number 9 and bus stop number 12, malapit dito. And number 2 naman is kapag kasi malapit kayo sa bus stop, which is bus stop number 12 naman, ang kailangan nating na malapit tayo, is doon po kasi usually, mostly, lahat ng mga pick-up point kapag kunyari mag-group tour. So, super perfect din itong location na to. So, parang 5 to 8 minutes walk ang gagawin doon sa side na yan. Basta i-research nyo lang bus stop number 12 from here sa Kex Hostel. Kayang-kayang lakarin. Like, for example, ang tour nyo, meet-up point is 7 o'clock. Kahit umalis kayo ng 6:30 or 6:45, kayang-kaya. Kung mabilis naman kayo maglakad or kahit normal lang din. And, money-wise, for me, super worth it niya. Dahil hindi siya ganoon kamahal, and aside from that, super comfy. Tingnan nyo naman, ito ang ating bed. Dalawa pa nga yung bed natin. Good for 2 packs kasi talaga tong room na to. Pero isa lang yung nagamit nating bed. Then yung isa, tingnan nyo, hindi pa siya nagagalaw at all. Doon pinataw lang natin gamit natin doon. And meron din siya ditong area. Dito tayo nagla-laptop, nag-upload, ganyan. And tingnan nyo to. Dito sa side na to, merong heater. So if ever kung heater yung gusto nyo, ay meron po yan. Yun nga lang, wala ditong aircon. So walang aircon, pero kasi knowing Iceland, malamig naman dito. So if ever, feeling ko naman hindi naman na-need yun. And kung gusto nyo guys i-book to, yung link ilalagay ko sa ibaba. Okay? And again, yung price, kung magkano natin ito na-book, puing! Ayan, ganyan po yung presyo niya. For me naman, worth it na siya. Kasi 1 week tayo nag-stay din dito. And Iceland naman siya guys. So for its price, worth it na talaga. So now, mag-check out na po tayo. And ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa supermarket dahil mag-quick supermarket tour tayo! Ayan, ang pagbabalik ng supermarket tour. Tapos, iikutin natin yung city center for the one last time before we fly out going na sa Germany! Pupunta na tayo in Germany and that's our last leg na dito sa Europe trip dahil mag-exit na tayo at babalik na tayo sa Pilipinas at doon na tayo mag-celebrate ng Christmas! Okay? So, 10:49 na actually. 11 o'clock yung check-out time dito. Magpaalam tayo ngayon sa ating room. 401. So if ever, kung ganito yung gusto nyong view, ayan, that one, 401 po yung room natin. Maganda yung view niya sa labas. Tignan nyo guys, dito sa floor natin, yung tambayan pa lang, ang ganda na. It's giving. Ayan guys, 10:56. Nakalabas na tayo, nakapag-check out na tayo. And generous tong Kex Hostel, pwedeng iwan yung luggage. Yung iba kasing mga hotel and accommodation dito sa Europe, merong extra charge. Kaya, yun, at least dito free guys, if ever, na gusto nyo malaman yung part na yun. Ngayon, pupunta tayo sa bonus. So, yun po, sikat na supermarket dito sa Iceland. And isa sa mga gusto ko kasing makita natin dito is yung sikat nila na yogurt. So, nakalimutan ko yung brand pero naaalala ko yung pinaka-logo niya. Sikat siya sa TikTok. Nung nag-research ako kung ano yung what to eat sa Iceland, isa yun sa mga lumalabas. So, we need to try it before we go back sa Philippines. So, ito po yung itsura ng kalangitan dito sa Iceland kapag mag-11 a.m. pag December. To be honest, malamig It's around 3 degrees Celsius ngayon.
So, yun. Nililinaw ko na ngayon ng pagsabi ko ng mga words. Kasi, may mga nagko-comment guys sa previous vlog natin sa Finland. Kasi ongoing, habang nasa Iceland tayo, Finland yung nagro-roll ngayon sa channel natin. So, may mga nagko-comment, ay Ban, magpa-check up ka! Kasi, kasi parang hindi daw ako nilalamig sa mga maiinit na lugar. Actually, nasabi ko na to sa previous vlog guys. Gusto ko lang din ulit siya ulitin ngayon na tayo po kasi medyo nasanay tayo sa aircon nung lumalaki tayo, like for example sa school, araw-araw yan naka-aircon. Doon nung high school, sa public school kasi tayo that time, wala siyang aircon that time, pero nagka-aircon nung latter part, mga bandang junior high school, grade 10, para mga ganong atake. So kumbaga guys, sa mga taong umiinom, yung alcohol tolerance nila mataas, tayo naman sa coldness tolerance, medyo mataas po tayo doon. Saka kasi guys, kapag ka kunyari nasa bahay or kunyari nasa office, sa student council, ganyan, mahilig po ako magtodo ng aircon. Like kung ano yung pinakamababa. Kung pinakamababa, 16 or 17, yun yung nilalagay natin. Fun facts lang. Ngayon guys, ang gagawin na lang natin is pupunta tayo sa isang coffee shop and mga late lunch, early dinner dahil flight ka natin. Yun na lang, tapos relax lang, city center, moment. Ayan, buti na lang bukas yung bonus na. Grabe naman tong picture na to. It's giving tinapa. Namiss ko na yung tinapang bangus sa Pilipinas. Kasi guys, sa mga pagkain sa atin sa Pilipinas, isa yung tinapang bangus, tapos yung taba ng bangus, tapos isasawsaw mo siya sa bagong na may ginisang bagong na merong kalamansi. Yun yung amats ko guys. Baka mamaya hindi ganun yung sausawan nyo. So ganun. Ito na guys, yung bonus. This one. Yan siya, unofficial. Supermarket vlog. So ito guys, 489 krona. Ano to? Sikat siguro nila na chocolate. Tapos ito na naman yung sikat ng mga salt. Lava salt and flaky sea salt. 2,498 krona. Tignan nyo. Ang dami din dito mga pastries. If ever kung nagtitipid kayo, pwede kayong bumili ng ganito lang. 575 krona. And ito, mga ganito, 998 krona. Ano to, parang burger bun. 248 krona. Hala, grabe. Namimiss ko ni banana bread. Pero ito, 258 krona. Yan guys, itsura. Alam niyo, ang init ang suot. Ang init ang suot natin, naka-heater dito. Hindi ba pwede magubad muna ng jacket dito? Ito. Ang gaan niya. What's this? 387 krona. Ito naman mga pang pasta. 279 krona. Kumuha tayo nito, di pa natin siya natitikman. This one, Prince Polo. Dito ba talaga siya nag-originate? Kasi ang daming ganito dito eh. Sige guys, hindi na muna ako magsasalita para mabilis na nating magawa at matapos ito. So guys, ito yung mga spices. So far, habang tinitignan natin ni-scan, pinakamababang presyo dito is 159 krona at pinakamahal is 379 krona. Okay? So kung yan po ang gusto nyong bilhin here. Tignan nyo guys, mayroon na din silang fried onion dito. Yung nilalagay sa hotdog. So, 189 krona. Makakain nyo yun guys kapag kumakain kayo ng mga hotdog dito. Ay, I miss you, Barilla! It's been a while. Ang tagal kitang hindi nakita. So, 398 krona.
Ito guys, parang natakam ako sa kanya. Para siyang steak o sa atin sa Pilipinas. Happy Swing Rolls. So, 198 krona. Bili tayo. Barilla, hello! Andiyan ka na naman. So guys, 449 krona yung presyo niya. Grabe talaga Barilla ha. Yung marketing ng Barilla, pagka napanood nyo to, lahat ng supermarket vlog natin, featured na featured kayo sa buong mundo. Guys, alam nyo ang nagustuhan ko din dito sa bonus na to. Kakaiba yung supermarket nila because, tingnan nyo, papasok tayo sa loob ng refrigerator na naka-refrigerate lahat ng mga items. Tadaan! Ang lamig dito. Ayan, so naka-ref. So kahit yung mismong tao, naka-ref. Itong mga cold cuts, oh, 639, 685 naman to. Ito naman yung mga milk nila, oh. So, ito naman 665. Tapos ito oat milk, 125. Oh. Yung medyo malaki na inihahalo yung mga barista edition, 417. Ayan guys, ito na yung mga yogurt. Okay, ito yung nakita nating brand. SKYR. Ito yung brand na nakita natin. So we need to buy. Salt Caramela, 517 ang laki. Ito tayo, dito sa maliit. Salt Caramela yung bibili natin. So 364 siya. And 329 yung ganito. Yung plain, 235 yung plain. Ito naman is vanilla, 329. Tapos iba't ibang flavor. Dito tayo sa 364. Bili tayong isa. Titikman lang natin. Kaya lang, meron kaya silang tinidor, kutsara, ganun. Ayan o. Salt Caramella. Sikat siya sa social media. Actually, meron pa mga ibang brands. And ito, creme brulee nga to eh. Pero, dito tayo sa sikat na brand according sa internet. Tingnan natin kung worth it or no. Tapos ito. Sa mga nagda-diet o mga nagpapalaki ng muscles. So protein 798. Ito siya o mga meat naman guys. Magkano tong burger? Pang burger patty 798. Yung ganyan. This one naman is yung nakikita lang natin sa harapan 7,519. Mahal. Ito naman lamb 429. Tapos guys, ito yung mga mina-microwave lang. This one. So itong traditional lamb soup na sikat here, 929 krona. Ito is 759 krona. Nakakatuwa guys. Pumasok tayo sa loob ng refrigerator. Ganun yung atake talaga nila dito. Ano to? Mashed potato, 3,879. Ay hindi, mashed ata na isda. Mashed na isda. Ito giniling, 1,419. Ito pang liempo. Oh my god, malapit na magpasko. Namimiss ko yan. 2,895. Yan, 1 kilo siya. Ito naman ay cheese spread. Ang galing ng cheese spread nila dito. May mga flavors, oh. May cheese spread. Meron din tayo nito na may meron din tayong ganyan. So this one with bacon, 815. Ito cream cheese, chive and onion flavor, 679. Cream cheese na natural, 669. Cheese spread Italian style, 815. Ito naman yung mga cheese sa bread, 1,239. Mas mura, 1,089 krona. Ito naman guys, yung presyo ng chicken dito. Chicken wings at chicken bologna. Ayan, 1,279. Ito naman breast, 719. Ay, ang mura ng breast nila dito ah. Ito, breast din. Ay, ba't mas mahal to? 3,367 krona. Ito naman drumstick, 1,069 drumstick. This one, ano na bang, Thai ba to? Thai siya. Thai ano? Pero walang mga balat ha. Ang healthy nyo dito. 3,479 krona. Ito naman ang mga juices. So, ang juice na to is, this one is 149 krona.
Itong Del Monte. Del Monte Kitchenomics. 429 corona. Ito naman mayonnaise. Ang presyo ng mayonnaise dito ay 319 corona. Diba? Okay, let's go out na. Tapos na ang ating ano dito. Here na tayo. Ano to? Mga jam. Ang galing ng ano nila dito, no? Mga jam, tapos biglang naging mga kandila. So, ito muna tayo sa kandila. Dito na eh. 479 corona. Tapos yung mga jam nila, iba't ibang klaseng jam, 329 corona. Dito naman tayo sa mga prutas at gulay. Grabe talaga. Nasa loob tayo ng refrigerator. Oh, ganun yung atake. Kakatuwa. So ito guys, mansanas, 449 corona. Ito naman, watermelon, 449 corona din. Ito naman, 1 kilo ng mga orange is 298 corona. Ang lemon medyo pricey, 598 corona. Dito naman tayo sa mga gulay. So itong repolyo nila dito, 489 corona. Broccoli is 789 corona. Capsicum is wait lang, tingnan ko lang. Capsicum is 898 corona. Itong patatas is 698 corona. Yan, tas onion ito, magkano? 259 corona siya. Ito guys, 537. This one, ito namang ano to? Naguguluhan ako sa presyo. Sa presyohan, naguguluhan ako kung nasa baba o nasa taas. Naguguluhan tayo guys. Ito tomato, 625 corona siya. Ito 598 corona. Ito naman sa mga grapes. Ayan, 1,149 corona. This one. Galing, may binibenta sila dito ng tulips. Tulips to, no? Tama ako, no? Tulips yun, di ba guys? So guys, andito naman tayo ngayon sa mga sabon-sabonan if ever kapag kailangan nyo maglaba, maglinis, ganyan. So ang kalaban ng Joy dito ay si Fairy. Si Fairy ang kalaban ni Joy, guys. Ang presyo ni Fairy dito is 578 corona. Kung maliit, 278. Ito naman, pang linis siya, 479. Diba? Gusto ko talaga na lahat talaga kahit pinakikita ko sa inyo, guys. So, ito naman, actually, nung una, napunta na tayo dito. Pero hindi natin siya na-explore mabuti kasi ito lang yung pinuntahan nating section kasi naglalaba kasi tayo, share ko lang. Naubos na kasi dala natin. So bumili tayo ng nawala yun dito. Ito. Bumili tayo nito. So basically walang mga amoy. Walang mga amoy yung mga ano nila dito, mga laundry detergent ganyan. Actually ganun din nababasa ko online before. Wala ding amoy sa Japan ganyan. So dito walang amoy, guys. Unless bumili ka ng ganito. Pero kasi sabi ko, okay, sige, at least malinis man lang na ganyan na lang. Wag na ako magpa-abricon. Kasi mahal eh. Mahal kasi. So, ayan, if ever, mga walang amoy yan, guys, ha. So, 629. Kasi hinahandwash ko lang eh. Itong malaki-laki, kung gusto nyo, Ariel, 2298. Ariel, kamusta ba si Jelly de Belen? Wow. Grabe yung reference. Parang hindi ko pang age bracket ng mga artista yun. So ayan guys, kung gusto niyo naman ng mga pang facial wash, kung nakalimutan niyo sa bahay, 898 corona dito. And ang deodorant naman dito ay 538 corona. Ang pambabae ay 369. Kung sabon naman, Lux, 129. Mga shampoo at conditioner, 729. Ito naman, toothpaste is 459 corona. Toothbrush, nakakalito na naman ang mga toothbrush. Basta ang toothbrush, sabihin natin, 298 corona. Ay, ang cute naman itong pang-gargle na to. All-in-one breathtaking mouthwash. 598 corona siya. So, ito naman... Ay, tapos na pala tayo dyan. Tapos na pala tayo dyan. Yun lang. Tapos Christmas light na to. Sasabihin ko pa ba sa inyo Christmas light? Basta yung Christmas light, guys. 5998. Okay. Kasi parang iniisip ko, bibili kaya sila ng Christmas light dito? Parang feeling ko hindi. Oh my God, wala tayong nakita ng mga pagkain ng aso at pusa. Hindi inclusive. Hindi inclusive itong ano na to. Itong supermarket na to. Asan sila doggy? Pang kila doggy, di ba? Wala akong nakita. Ito, 119 corona naman ng mga Pepsi. Ay, nagsabi talaga tayo ng brand, ano? Ayan. Tapos itong mga Fanta naman, zero sugar lahat. Okay? Pati itong Sprite, zero sugar. So, ito, 118, isang peraso. Ito naman 118 din. Itong Coca-Cola, 195. Ito guys, kung just in case na naghahanap kayo ng battery, kasi may mga panahon na naghanap ako ng battery sa supermarket. Magkano ang presyo niya? 579 corona. Meron ding mga cords. Ano yung presyo nito? Walang presyo. Pero meron guys ha. Dito sa bonus. Ito, ano ba to? Vitamins, Ito mga vitamins, kalaban ni Berocca, 329. Okay. Tapos ito mga M&M's is 459 corona. Ganyan siya. Okay, sige, magbayad na tayo.
Let's go! Ayan guys, so ito lang yung binili natin. Bumili tayong yogurt, tapos yung parang stick ko, itong sikat na Prince Polo. 300 pesos lang guys, ang biniharan natin dito sa presyo na to. I mean sa dami na to. At ngayon, babalik na muna tayo doon sa hostel natin ulit. Kasi, naiiyak ko. Wala akong para toilet dito. Buti na lang, ayan lang siya. Tapos, tikman na rin natin tong yogurt. Kasi itong yogurt, hindi siya masarap kapag kakakainin mo ng medyo mainit-init, diba? So guys, ayan na. Tikman na natin tong salt caramella. Talagang dito tayo para comfy tayong kumain. Then saka tayo mag-explore ulit mamaya. Actually, ano lang to, parang recess. Kasi ang kakainin natin mamaya lunch niya. Ay, ang bilis mo palang mabuksan. Ang bilis niya mabuksan. Ang sarap. Ay, masarap siya. Guys, ang sarap. Ang sarap ng yogurt na to. Guys, for some reason, hindi tayo mahilig sa yogurt talaga. Ayoko kasi lasa ng yogurt. Pero type ko to. Ibig sabihin, the best siya for me. Kain. Ayun yun naman. So medyo may asim factor na parang yogurty. Pero may tamis factor din siya. Yan. Ano natin tong Prince Polo. Lagi ko ito nakikita, naka-combo ng mga pagkain dito. Dito ba siya nag-originate? Parang wafer. Ayun. Parang wafer yung itsura niya. Parang Nissin wafer. Parang wafer nga lang na may mga chocolate filling. Ngayon guys, nagpupunta na tayo doon ulit sa city center. And pupunta muna tayo ulit doon sa church. And kakain tayo ng ating late lunch, early dinner because nga sa flight nga natin. At nagbook nga pala tayo ng flybus. Nagpabook rather. Dahil lumapit tayo doon sa front desk. Dahil hindi tayo makabook. I don't know why. Hindi ko magamit yung GCash card natin, yung debit card natin, I mean yung credit card, and also yung GoTime. Wala ako guys magamit sa mga cards natin online doon sa Flybus website. Kaya nagpabook tayo sa front desk. Pero kahit na ganun, alam nyo po ba, mas mura yun doon sa Kex Hostel front desk kaysa doon sa online. Like, ang nabayaran lang natin is 2,400 pesos doon sa front desk ng Kex. So basically, kapag kunyari kasi magpapabook, ang mangyayari, tatanungin kung ano oras nyo gusto umalis. Sabi ko 3 o'clock pa lang magpapick up na tayo. Kaya ngayon, pupunta na tayo doon. Mamadaliin na natin tong city center quickie trip natin. Then after nun, pupunta tayo sa bus stop number 9. So doon tayo pipick upin. Wala silang parang hotel pick up na sa mismong door kayo susunduin. Walang ganon. Sa mga bus stop magpupunta ang mga guest or turista. Tapos, kung tatanungin nyo ako, Ivan, pati ka na lang nag-Uber? Pati ka na lang parang nag-rent ng kung ano-anong dapat i-rent? Ala pong Uber. Like, nag-check tayo sa Uber. Gusto ko nga pagkumparahin kung baka mas mura sa Uber, ganyan. Kapag kunyari papunta sa airport. Pero no rides. So, yun lang talaga ang option. Pero I think, pwede na rin siya. Kasi malapit lang naman yung hostel natin sa bus stop. Kasi 'di ba, naalala nyo, hindi pa natin nakakainan yung Reykjavik Fish Restaurant. So doon tayo, mag-aano tayo, fish and chips. Authentic from here sa Iceland. Tara guys, kumain na muna tayo ng fish and chips and Reykjavik Fish. So baka sasabihin niya, ay pa, di ba nag-ano ka? Nag-yogurt ka, tapos nag-ano guys, yung yogurt. Ang gaan lang sa tiyan ng yogurt. So tinikman lang din natin siya and also yung parang wafer nila. Ito talaga yung pinaka-proper meal natin. And ang price niya, yung fish and chips with tartar sauce is 3,490 krona. Meron mga ibang options. Iniisip ko kung tatry ba natin itong baked fillet of Arctic char with the dill sauce. Pero parang feeling ko fish and chips tayo kasi yun yung parang feeling authentic Icelandic experience. Tara. Let's go in. Yan. This is what it looks like. Please order. Yan yung itsura niya dito. Maganda ya. Dito tayo umupo guys sa merong bintana. Wala lang, para feel na feel lang natin. Kaya lang kita-kita naman tayo ng mga tao sa kalsada na kumakain dito. Ito na guys, ang fish and chips with tartar sauce. Grabe, it's giving corn dog. Diba? Ang laki niya ha. Kailan ba yung huli nating kain na to?
Parang nakalimutan ko na kung kailan. Sa Wellington. Sa Chippery area. Okay, at least ngayon magitikman ulit natin. Come back to the young and beautiful you. So, kung aamuyin siya, ang bango ng amoy niya, lasang lang, fish and chips, normal. Parang pinrito-prito levels, ganyan. So, tikman muna natin yung fries na may tartar sauce. This one. Init. Pero masarap, ang init. Yan. Sarap siya. Hindi maalat. Pero parang yung lalagyan, ang liit, for it. So, magiging messy dito. Dito natin i-smash yung yung fish. Guys, tignan nyo kung gaano siya kalambot yung itsura niya. Oh my God. Ang sarap tignan. Ay guys, mas masarap yung isda dito kaysa dun sa New Zealand. Mas malambot. Or yung luto lang nila yun. Isda wise, mas malambot. Parang yung dila mo, gagawin mo lang. Durog na. Sarap. Kain kayo, Hanggang ngayon ba naman, kailangan pang sinusubuan kayo? Hindi ba kayo marunong kumain? Ayan na, Sipin mo airplane. Clink. We're done eating guys and we're here na ngayon ulit sa church na ito, ang tinatawag nilang Hallgrímskirkja. May event na nangyayari sa loob. So meaning ba nito bawal pumasok? Merong formal event guys. Dito na lang tayo sa labas. At least diba, we were able to see this before. Like yung first full day natin dito. And no regrets about it. Nakapatik pa tayo. Nakakyat pa tayo sa taas. Alam nyo, less harsh yung wind ngayon kumpara nung unang punta natin dito na talagang parang nananaga yung wind. Ang saya lang sa feeling, no? Like, never in our wildest dream na iisip natin na makakapunta tayo dito sa Iceland. Kaya nga, parang sunod-sunod kasi yung tours natin, di ba? So sabi ko ganyan, magpahinga na lang kaya tayo ngayon bago tayo pick upin. Pero sinabi ko, okay, we need to walk, ganyan. So kanina, naglakad-lakad pa tayo guys talaga. Kaya lang di ko na vinlog, nag-ikot-ikot lang tayo sa mga shops, binalikan ko lang yung mga pinuntahan natin, kung napanood yung mga previous vlogs. Di pa rin ako maka-get over na nakapunta tayo sa Iceland. And, share ko lang sa inyo yung Iceland kasi, isa yan sa mga dream destinations talaga natin. Meron kasi tayong mga dream. Like, sa lahat ng mga dream countries natin, alam nyo, super unusual. Alam nyo ba na noong high school tayo, na ang dream country natin ay Taiwan? Like, hindi ko siya sinasabi before sa mga vlogs, pero yun yung parang gusto kong dream country natin. Kasi before, parang I was thinking na yung dream country, hindi ko siya sinusuper taas at sinusuper mahal yung dream na yun. Kasi parang ang gusto ko is yung mismo parang reachable lang sa atin. So, ang ginawa ko, okay, Taiwan, dream country ko siya. And napanood ko guys yung Taiwan. Unang beses ko napanood yung Taiwan na nagandahan ako kay Seitioko. Seitioko, siya yung vlogger that time na super active sa mga travel vlogs. So, nung nakita ko yung Taiwan, sabi ko, oh my God, gusto ko magpunta dito. And then, nung nagpunta tayo, nagandahan na tayo, ganyan. Tapos, nagtry ulit tayo ng panibago. And, ang ginawa natin, nagpunta naman tayo sa ibang bansa, sa mga ibang lugar, which is, yung dream natin na Taiwan, dinagdagan natin siya. After nung Taiwan, napuntahan na natin siya, sabi ko, okay, now, gusto ko na makapunta ng Japan tayo. Tapos after natin makapunta ng Japan, okay, parang gusto ko makapunta naman tayo ng India. Tapos after nun, okay, gusto ko makapunta tayo ng Switzerland. Tapos after nun, okay, gusto ko makapunta naman tayo ng Iceland. Tapos now, kasi kumbaga parang patuloy ka dapat nangangarap, diba? Patuloy mong tinataasan, never stop dreaming, ganyang mga atake. So now, parang ang pinaka-ultimate talaga nating pangarap talagang bansa na puntahan is Peru, Brazil, which is South America.
Yun ang mga gusto natin. And I'm so excited and I'm so happy na for sure, let's manifest na sa susunod makakapunta tayo doon. Sinasabi ko lang tong part na to kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako guys nakapaniwala. Like yung 5 years ago na version natin, parang 5 years ago ba tayo graduate ng college or 6 years ago na? Parang iniisip ko nasa ano tayo, nasa computer laboratory na nagko-code pa tayo bilang isang BSIT student. Tapos, grabe, no? Kung tatapikin ko siya at sasabihin ko ganyan, huy, makakapunta ka na sa mga gusto mong bansa. Ganyan. Nakakatuwa lang. It feels so surreal, di ba? May tumabi sa ating aso, nasa paanan natin. Pero okay lang, mukha namang mabait siya. Ayan, pakikita ko. Ayan siya, guys. Wait, hindi yan. Ayan siya. Ayan. O, diba? Pinakita ko lang kasi katabi natin yung kanyang amo. Guys, I'm not sure, pero parang may patay. May sasakyan kasi. No? Nakakahiya pumasok lahat ng mga pumapasok, mga naka-all black. Though, naka-all black din naman tayo. Pero hindi yung atake ng all black na formal-formalan sila. Oo, parang ganun nga. Oo, parang ganun nga, guys. May nakabantay eh. Oh, gusto ko sana pumasok tayo. Ganda guys ng street na to. Ano to? Kiki. Kiki, do you love me? Ayan na. Tingnan, ito naman kanto naman na to. Ito yung ano, yung shopping district, shopping area. Kung mag-shopping kayo guys, search na lang siguro itong Kiki. Or ito. Tapos, diretsahin niya lang to. Maglakad na lang tayo here. Guys, dito tayo ngayon sa Tangkex Hostel. Hanggang 2:30 siguro dito tayo. Tapos, tara na magpunta na tayo dun sa bus stop. Nagaan na lang tayo, nagwa-water watch. Water watch! Yan. Matambay lang tayo saglit. Sinusulit lang natin yung serenity, yung peaceful, calm, lahat na ng mga words na magdadescribe sa Iceland. Guys, andito na ngayon tayo sa bus stop number 9. Ito yung name niya, Snora Brot. So, pwedeng i-Google Maps nyo na lang para makapunta kayo here. And dito yung pick-up location ng Flybus. Papunta muna sa BSI Terminal, then sa airport. Ayun guys, pinick up na tayo. And ito itsura sa loob. Walang ganang tao. Yung maleta natin nandyan. So basically, nung pag-akyat, tinanong tayo ano yung last name. Sinabi lang natin. Then yun, andun, nakalista sa kanila. Nagpunta tayo. Good. Guys, dito tayo nakasakay. And ayan na. Punta na tayo sa airport. Ngayon pa lang natin makikita itong buong buo. Kasi nung dumating tayo dito, ang bilis natin eh. At least, may papakita ko naman sa inyo ngayon yung departures area. Alam niyo, medyo mahaba-haba tong biyahe na to. Dahil pupunta po tayo ng Germany and meron tayong layover sa Amsterdam. So guys, while waiting, kinain natin itong binili natin kanina. Nakakaumay siya. Like yung lasa niya, ang tamis na nakakaumay levels. Ganon. If ever kung gusto nyo i-try, try nyo pa rin. Pero i-rate ko siya ng mga 6 out of 10. We're checking now guys kung open na yung counter. Pero hindi pa eh, sarado pa. 17:35 pa siya mag-open. And 17:34 na pala. 1 minute na lang hintayin natin. Grabe namang pag-iintay to. Oo. 1 minute. So guys, nakapag-check-in na tayo. Ang mabait na mga staff dito sa Iceland, Keflavik International Airport. So Transavia yung airline natin, di ba? And ang maleta natin is, ang max is 23.0. Syempre, pero yung maleta na nadala natin is 23.4. Pinagbihan na tayo sa 0.4 something. So guys, tapos na tayo doon sa security check. And ito na siya. All gates. Let's go. Grabe. Ang bubunga sa atin talaga dito ay duty free. And alam niyo, ang kakaiba dito sa duty free, dito sa Iceland, karamihan mga skincare and mga gawang Iceland. Yun ang kinaganda sa kanila dito. Itong Bioeffect, made in Iceland to eh. So kung mahilig kayo sa skincare guys, pwede nyo i-consider. Mag-check dito, mag-research kayo bago makapunta dito para pwede kayong magkaroon ng idea. Grabe, naaalala nyo yung mga era guys natin na namimili tayo ng pabango lagi every time na umuwi tayo. Because of nangongolekta tayo. Hindi natin yun ginagawa ngayon because of inuubos natin mga pinamili natin. Sabi ko, okay, ubusin muna natin bago tayo uli bumili. Kasi, di ba, minsan may mga tao na parang nangongolekta, ganyan. So, tayo before, parang ang era natin noong 2024,
nangongolekta tayo ng mga pabango, lahat ng mga gusto nating pabango. Pero ngayon, hindi na muna. Stop na muna siya. Dito sa Europe, iba't ibang mga brand talaga yung makikita natin, no? Ito, Stockholm, Sweden, tong brand na to, REF. R-E-F or what pamantawag sa kanila? La Mer. Pero alam nyo guys, ang super favorite kong pabango, wala kasi dito yung Clinique Men Happy. Yung color orange. Yun yung comfort perfume. Comfort perfume? Parang pagkain na may comfort food, comfort perfume. Ang saya. Yung mga ganyan, siguro gagawin natin yan kapag nasa Asia tayo. Kasi alam nyo, kung wala po kayong balak magpunta dito sa mga pinupuntahan natin ngayon, kung pupunta kayo sa Asia, Asian country, ang mai-recommend ko sa inyo, pwede kayong bumili sa Japan na duty free, saka sa Thailand na duty free. Mura dun sa kanila. Tingnan nyo, buy 5, get the 6th free. Oh, so mga mahilig sa alak dyan. Yan. Mix and match ang atake. Pwede kayong mangolekta. Ito yung salt. Alam niyo, ang tagal ko itong iniisip. Kaya lang kasi ang bigat niya, super. Tapos, ang sarap ng feeling na kapag kunyari nasa kitchen, tapos kapag kunyari, meron kang bisita, ganyan, sasabihin mo, saan galing yung salt mo? Ay, nabili ko yan sa Iceland eh. Di ba? Ang lakas ang lakas ng social kapag gano'n. Pero kung titignan mo, tapos kung tutuusin na parang normal lang naman siya na salt, pero sa Iceland, binili. So guys, itong ticket na binili natin is code share siya. So yung unang flight natin, from Reykjavik going sa Amsterdam, then yung second flight naman, Amsterdam going sa Hamburg, Germany. So ang presyo po nito, ay 10,614 pesos. May kasama siyang 23 kilos na baggage allowance. And kapag sinabing code share, is kunyari maleta nyo, dito nyo i-check in. Tapos, hindi na kayo iintay pa dun sa Amsterdam. Pagdating nyo dun, automatic na nasa Hamburg. So, kung partner sila, si KLM and si Transavia. Wow! So, this is what it looks like. Yung airport dito sa Iceland. Keflavik. So, may mga kainan naman pala. Yan. Elko. Itong Elko yung It's Giving High JB Hi-Fi nila. Ito siya. Diba? Mga gadgets. Samsung, Apple, Huawei. Yun yung mga brands here. Laptop thingy, headphones. Yan. Alam nyo guys, by 2026, balak kong ibalik natin yung dati nating nasimulan, which is gagawa tayo ulit ng mga reviews. Gagawa ulit tayo ng mga vlogs about tech, ganyan. So sa 2026, makakita na naman kayo ng mga unboxing, makakita na naman kayo ng mga reviews. Kasi wala, namimiss ko lang siya. Sinasabi ko lang ngayon sa inyo kasi makikita nyo ulit sa susunod na taon. Kasi sabi ko ganyan, oh my God, yun yung nasimulan natin tapos di na natin ginagawa. Parang ang sarap niyang balikan. Lapitan natin to guys. Sikat na brand to dito 66 North Iceland. Kaya lang kasi parang ang mahal-mahal niya. Pero if ever, kapag kunyari hindi kayo nakabili sa city center, meron dito niyan. Then dito sa Iceland guys, karamihan sa mga makikita nyong tao, ganito yung suot. Ito. Bumibili sila. Kano siya? Wala namang price tag. Ganun ba talaga pag mahal? Pag mahal, ala talagang price tag ba ganun? Itong isang color meron 61,300 krona, di ba? That's the price. Ito, actually ito yung pumukaw sa attention natin. Itong color blue na to. Parang gusto ko ng blue na ganyan. Magkano siya? Magkano? Ito Ito siya. Bibili tayong ganyan pero sa mura lang. 55,650 krona. Ganda, guys. Kasi guys, ganyan yung amat sa... Ay, magkamukha! Tignan niyo yung bag natin. Yung backpack natin, kamukha nito magkamukha sila. Nakakatawa. Ito, wala tayong ganitong klaseng pants. Ganito din yung mga suot ng tao dito na pants. But it's okay. Wala na namang price. Ito, pambabae. So mga babae nating viewers, for you to, titignan natin kung magkano yung presyo ng mga ganito. Ito ay, ba't walang price? Walang price. Walang presyo guys. Meron din ditong, ano ba basa niya? Ferrier Island? Ferrier? Tapos ito, yung Blue Lagoon Skincare. The Iconic gift set. Oh, remember this guys. Naka-experience tayo niyan sa Blue Lagoon. Diyos ko, mahal. Tingnan nyo, 56,900 krona. Ito guys yung nilalagay sa Blue Lagoon sa face So pwede kayong bumili dito if ever you want. And ang na-try natin dyan, ito, and ito. And so far, ito po yung nagustuhan natin. Nakaka-fresh siya, like literally.
So, algae mask. So, nourishing and enhanced glow. Ganun siya. Ito mahirap tanggalin sa mukha. So, 9,300 corona isa. So, magkapabudol na naman tayo. Gusto ko i-check kung magkano yung 9,300. 4,300 pesos isa. Ang mahal mo. Wag na. Dito naman tayo sa Pinin E. Mundson. Yan. So, pwede kayo bumili dito ng magnets. Last minute purchase. So, 967 corona presyo. Ayan. You can buy here, guys. Ito, tignan nyo. A gift from Iceland. 3,064 krona. Meron ng ganito. Kung gusto niya bumili. Cute. Papunta na tayo ngayon, guys, sa boarding gate. And meron ditong letter A, C, D. Sundan nyo lang yung mga signs na yan para makarating kayo. Nakasakay na tayo, guys. Ito nyo, green na green. Ang aircraft ng Transavia. So, wag muna kayo umalis. Sasabihin ko muna yung thoughts natin sa Iceland pagbaba natin sa Amsterdam sa layover place natin. Hello guys! Andito na ngayon tayo sa Pilipinas at nakalimutan kong gumawa ng outro para sa ating Iceland trip. And sa part na to, i-share ko sa inyo kung ano yung parang thoughts natin, kung ano yung mga na-experience natin, kung ano yung parang first impression natin at kung na-meet ba sa ating ganap sa Iceland. Okay? So, number 1, gusto ko i-share sa inyo na super saya po ng experience natin sa Iceland. Nagustuhan ko siya sa Reykjavik and even sa South Iceland. Yun nga lang guys, ang mahal. Ang mahal talaga. Masasabi ko na sa Iceland, parang mas mahal siya kumpara sa Switzerland. At some point, sa mga kinakain natin, bawat kain natin, 2,500 pesos. Yung nakikita ko na kumakalta sa Gcash natin. Hindi pa siya fully loaded meal levels, ganyan. Pero experience-wise, okay siya. And sighting wise, mas maganda din because kakaiba, para kang mapupunta sa ibang planeta. And nagustuhan ko kahit iba't ibang level ng Foss which is waterfalls, yung mga nakikita natin ay nakaka-enjoy pa din. And number 1, sa hotel natin or sa hostel natin, nagustuhan ko siya because, di ba ang natuluyan natin is Kex Hostel. Napakamura niya for its price, for its location. Though yung ating kasi private room yung kinuha natin. Pero kung gusto nyo mas makatipid, perfect option po for accommodation yung Kex Hostel. Yun nga lang ang kunin nyo is yung may double deck ganyan or mga bunk bed para mas makatipid kayo ng much better. Kompleto siya, merong kitchen area doon, meron din doon microwave, ganyan, kung gusto nyo na mag-init-init lang ng mga kanin, ganyan. So, after that naman, syempre, ang mga na-experience naman natin, syempre, yung mga products na binibili, mga souvenirs, ganyan, medyo mahal ha, medyo mahal. Actually, i-repraise ko. I mean, papalitan ko yung word. Mahal talaga. Mahal talaga. Yung mga magnets, ganyan. Ang mahal din yung mga damit. Even yung mga pagkain nga na sinasabi ko sa inyo. Tapos yung mga bus transfer. Kasi sa Iceland po, nag-try ako mag-check kahit nakikita ko online na walang Uber. Nag-try pa rin ako mag-check na wala talagang Uber. From airport to city center, walang Uber. And the city center to airport, wala ding Uber. Ako nakita. No rides ang nakalagay. So, ang nangyari po ay nag-fly bus tayo. So, yung fly bus from there mismo sa Reykjavik, Keflavik International Airport is pwede kayong bumili over the counter sa flybus. And kapag ka naman pauwi naman na kayo from your hotel or hostel going sa airport is ang gawin nyo na lang ay mag-book na lang kayo online. Then kung ayaw gumana ng mga cards nyo is mag-book na lang kayo over the counter sa front desk. Usually naman yung front desk matulungin naman sila. And yun lang naman, sa mga tourist spots guys, yung mga napuntahan natin, if ever kung tatanungin nyo ako, Ivan, ano yung wait, tinatakpan ko yung mga tao nandito kasi for privacy reason. So, bublur ko na lang sila dyan, sa side dyan. So, kung tatanungin nyo ako, Ivan, ano yung pinaka-the best for you? Parang for me po, South Iceland. Kapag ka pupunta kayo ng Iceland, yun ang wag nyong i-skip. And even yung Jokosarlon na glacier kasi parang doon makikita nyo yung Diamond Beach and even yung Glacier Lagoon. Ibang klaseng experience siya kasi hindi siya natin usually nakikita. Sa buong Europe, doon ko lang siya nakita ha. Tapos sa Asia, never ko siya nakita. Kahit sa mga super snowy part, kung napunta man tayong Sapporo, Almaty, ganyan, Kyrgyzstan, hindi natin siya nakita at all. And nagustuhan ko din yung part sa mga Foss na parang yung mga bundok-bundukan na parang malumot-lumot yung atake na hindi natin nakikita usually sa mga iba nating pinupuntahan. The best siya for me.
And next naman is sa Northern Lights kasi napakadaming mga nag-expect guys sa Northern Lights experience natin. Kaya lang parang for me, hindi siya ganoon ka-boom. Hindi ganoon ka-boom yung nakita nating Northern Lights experience doon sa Iceland kumpara sa nakita natin sa Finland. Okay na okay din siya, kaya lang kung ano naman yung naranasan natin, pwedeng maranasan nyo at kung ano yung naranasan natin, pwedeng hindi nyo din maranasan. Pwedeng mas maganda sa inyo or pwedeng mas maganda pa yung nakita ko. Depende talaga yan sa KP index. Depende sa pagbisita nyo. So, luckily, nagpunta tayo ng Finland. So, na-experience natin much better yung doon. Kaya lang, na-experience din natin sa Iceland. Pero nung bandang huli, nagpakita siya, di ba? Kahit mataas yung light pollution. Pero maganda pa din naman. So, ang sasuggest ko, mag-book kayo ng inyong Northern Lights hunting tour sa first night nyo pa lang kung kaya nyo or kung hindi nyo kaya because of your energy level sa second night. Ganun ang gawin nyo. And so far, yun lang naman ang masasabi ko sa inyo. Kung tatanungin nyo kung babalik ako ng Iceland, yes, bakit naman hindi? Kaya lang ang mahal. Ang mahal kasi ng Iceland talaga. So parang kung babalik tayo dun, siguro after 5 years, mga ganyang attacking level, or kundi kung meron tayong work trip, mga ganong level, okay? So, yun lang naman po ang gusto kong masabi sa inyo sa Iceland. Super quick lang naman kasi so far, wala naman dong mga skyscrapers, wala naman dong mga ibang tourist spots, and lahat ng mga pinuntahan natin ay highly recommend. Lahat naman siya approved sa atin. Wala naman tayong pinagsisihan sa mga na-book natin, and even the accommodation. And again, kung gusto nyo po na talagang parang nasa pick-up point na tayo mismo ng mga tourist, mga tour bus, is sa Storm Hotel kayo mag-check-in. Maganda din yung Storm Hotel. Yung labas lang nakita ko, hindi yung mismong hotel room, and medyo pricey nga lang siya. Okay? Yun lang po. Maraming salamat guys. At meron po tayong lalabas na episode featuring Germany. Abangan nyo po yan. And again, if ever kung di pa kayo nakafollow sa ibang social media platforms natin, feel free to do so. Andito po sa screen yung mga social media handles natin. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!